Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Kinaumagahan, sa ilalim ng liwanag ng araw na tila kumikinang na ginto, banayad ang simoy at maganda ang tanawin, sa labas ng Imperial City, nagkakagulo ang mga tao, nagbubulungan, nag-aabang, sabik sa pagsisimula ng festival ng mga parol na lumulutang, isang selebrasyong kumukutitap sa himpapawid. Isang matandang tinig ang mariing nagsalita, narinig mo na ba? Dinaya raw ng pinakamatandang prinsesa ang pagpili ng flower deity ngayong taon. Agad namang sumabat ang isa pa, puno ng galit at pagtataka, hindi lang yun, kahit ang float, pinakamataas ang kalidad, grabe, siguradong gumastos siya ng napakalaki para rito. Napasinghap ang isang lalaki, at sa tinig na puno ng inggit ay mariing sumagot, anong klaseng munting spirit fox kaya ang nakaakit sa prinsesa ng ganito, mas maganda ba siya kaysa sakin? Samantala, sa loob ng silid na may halimuyak ng kapangyarihan, makikita ang matabang babae na si Yan Guangzhou, ang lehitimong anak ng reyna ng Pingzi, kondong-kondong niya ang isang lalaki, nakaupo ng mahinahon, tila alipin ng kanyang presensya. Malumanay na nagsumamo ang lalaki, prinsesang tagapagmana, ipagtanggol mo naman ako, isang buong taon akong naghanda, nasa kamay ko na sana ang titulong flower deity, pero inagaw lang ng kung sinong pangit na sumulpot, tumulo ang luha, kasabay ng pagdurog ng kanyang pag-asa. Ngumiti si Yan Guangzhou, malamig ngunit mapang-akit, aking munting sinta, tama na ang pag-iyak, isang walang kwentang titulo lang yan, anong pinagkakagulo mo, kung susunod ka sa akin bilang yung master, pababayaan ba kitang mawalan? Nag-alinlangan ang lalaki, nanginginig sa malamig na ekspresyon ni Yan Guangzhou, naku, nakakaawa ka naman talaga, sino ba sa buong Imperial City ang hindi nakakaalam na pagmamay-ari kita? Para sampilan ka ng pinakamatandang prinsesa ng ganito, malinaw na wala siyang respeto sa iyo o sa manner ng reyna ng Pingzi. Sa sandaling yun, nagngangalit ang dugo ni Yan Guangzhou, unti-unti niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa damit ng lalaki, at sa tinig na nagbabanta ay bulong niya, ganoon ba talaga? At sa isang iglap, buong lakas niyang binalibag ang lalaki papalayo, nanlaki ang mga mata nito sa takot, sa tinig na nagngangalit, sumabog ang kanyang galit, si Dongfang Mengyao ay nangangahas na kalabanin ako ng lantaran, tingnan natin, kung paano ko sila dudurugin. Samantala, mula sa labas ng Imperial City, nagkakagulo ang mga babae, sigawan, halakhakan, at sabik na pag-asa, parating na ang float. Nang marinig ang mga katagang yon, bahagyang ngumisi si Yan Guangzhou, ang kanyang mga mata kumikislap sa halong paghamak at pagnanasa, gusto kong makita, bulong niya, kung anong klaseng kagandahan yan. At doon, sa gitna ng daan, dumating sina Li Wuji at Liu Qingming sakay ng isang karwahe, ngumisi si Li Wuji, malakas ang tinig na parang kumakalat sa buong lansangan, kumusta kayong lahat, kumusta kayong lahat, kumusta, mga magagandang dilag, habang si Liu Qingming naman ay bahagyang nagtatakip ng mukha, pilit na nagtatago mula sa mga mata ng tao. Mula sa itaas, nakamasid si Yan Guangzhou, napangisi habang nagbubulong sa kanyang isip, nagugutom na ba si Dongfang Mengyao, kaya ba niyang sikmurain ang ganitong kapangit na lalaki, mamamatay na ako kakatawa. Ngunit mula sa loob ng karawahe, unti-unting lumitaw ang ating bida, nakaupo sa tabi ni Dongfang Mengyao, sa malapitan, nisalayan ang kanyang mukha, napakagwapo, tila Diyos ng kagandahan, isang anyong hindi kayang pantayan. Napanganga si Yan Guangzhou, naglalaway sa pagnanasa, ang mukhang yan, isa ba siyang Diyos, bulalas niya. Hinawi niya ang bintana, puno ng galit at kasakiman, lintik na yan, kailangan kong maaga ang ganitong klaseng top tier na lalaki para sa sarili ko, ilalagay ko siya sa ilalim ko at pahihirapan ko siya ng husto. Ngunit mariing binalaan ni Dongfang Mengyao ang ating bida, Young Master Ye, ang unang hakbang para makapasok sa Forbidden Area ay ang makuha ang titulong Flower Deity. Sa Imperial City, ang pagiging flower deity ay patunay na pumasa ang iyong anyo sa pamantayan. Ngumisi si Dongfang Mengyao, puno ng panunuya sa kanyang isip, ikaw na mabahong baboy, anong kababuyan na naman ang binabalak mo? Sa sandaling yun, kalmado ang sagot ng ating bida, sa kaharian ng Heavenly Maiden, ang kagandahan ang pinakamahalaga, hindi na nakapagtataka na may ganitong kondisyon ang Forbidden Area. Patuloy namang humihimas si Dongfang Mengyao sa alagang talong ng ating bida, isang eksenang nagpasabog ng selos at galit kay Yan Guangzhou.
Mabilis siyang lumabas sa bintana, bumagsak sa harapan ng karawahe, puno ng pagmamalabis, mariin niyang inilahad, Dongfang Mengyao, itong gwapong lalaking to, akin na siya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, mabilis na pinugutan ng ulo ni Li Wuji, sa tinig na puno ng panunuya. Nagbiro siya, saan ba nanggaling ang matabang baboy na to, paano mo nagawang pagnasaan ang aking young master, nakakadiri ka. Nang makita ng mga tao ang nangyari, tila nabingi ang paligid sa kanilang sigaw at pagkagulat. Ano, pinatay niya ang pinakamamahal na anak ng reyna ng Pingzi. Ang halimaw na yun, bulalas ng isa, habang nanginginig ang tinig. Samantala, agad na binalaan ni Dongfang Mengyao si Li Wuji, masama to, talagang masama, pinatay mo si Yan Guangzhou, hindi to palalampasin ng reyna ng Pingzi. Ngunit imbes na matakot, nanindigan si Li Wuji, ang kanyang tinig parang kulog. Ano naman kung ano, kung may darating, papatayin ko, kung dalawa, papatayin ko pareho. Sinang-ayunan siya ni Liu Qingming, mariin ang tinig, ito'y tama, kahit sinong manggahas na pag nasaan ang young master ay dapat mamatay. Biglang lumapag ang isang nilalang, malakas, nagdulot ng pagsabog at bugso ng hangin, ang reyna ng Pingzi mismo, ina ni Yan Guangzhou, nasa rurok ng Celestial Immortal Realm. Sino ang pumatay sa aking anak na tagapagmana? Sigaw niya, puno ng galit. Itinutok ni Li Wuji ang espada, walang takot, ako ang pumatay sa kanya, may problema ka ba roon? Bumaba si Dongfang Mengyao, mariing nagsabi, reyna ng Pingzi, pakalmeyan mo ang sarili mo, aksidente lamang ito, ngunit sa kanyang isip, nababahala siya, ang lakas ng reyna ay kapantay ng empress, at matagal na itong may balak maghimagsik. Natatakot siyang hindi ito matatapos ng mapayapa. Ngunit imbes na kumalma, lalo pang nagngit-ngit ang reyna, magaling, pagkabalik pa lang ng pinakamatandang prinsesa sa Imperial City, pinatay agad ang anak ko para magpakitang gilas. Ngayong araw, lahat kayo ay magbabayad ng buhay para sa anak ko. Nang marinig ang pagbabantang yun, tila naging estatwa sa gulat si Dongfang Mengyao, sabay-sabay tayong umatake, sigaw niya. Agad silang tatlo naghandang lumaban, ngunit bago pa makagalaw, buong lakas na nagpakawala ng hampas ng kamay ang reyna, dahilan upang mapatilapon silang tatlo ng ilang metro, isang tribulation stage, isang true immortal, at isang bagong pasok lang sa Celestial Immortal Realm, nangangahas kayong magwala sa harap ko. Bumagsak si Mengyao, at agad nagpakawala ng isa pang mapangwasak na atake ang reyna, ngunit mariing sumagot ang prinsesa, nandito na ang aking ina. Akala niya mapapatay niya ako, ikaw na matandang bruha. Dagdag ni Li Wuji, puno ng panunuya, anong ipinagmamalaki niya, mabahong baboy, ang isang celestial immortal na tulad niya ay wala lang sa harap ng aking master. At si Liu Qingming, nakayuko sa hiya, ako, si Qingming, ay nahihiya, napahiya ko si Supreme Ye. Sa sandaling yun, isang bugso ng enerhiya ang dumaan sa langit, hamarang sa mapangwasak na atake ng reyna ng Pingzi. Hindi mo tungkulin na disiplinahin ang aking anak. Nagngangalit ang reyna, agad niyang napagtanto, yun ay tinig ng ina ni Mengyao, at mula sa harapan, marahang lumapag si Dongfang Jing, ang pinuno ng kaharian ng Heavenly Maiden. Ina, sa wakas dumating ka rin, mariing wika ni Mengyao, samantala, ang ating bida, nakangiti, nakatingin sa labas, dahil sa pagdating ng ina ni Mengyao, bahagya siyang sinipat ni Dongfang Jing, at napangiti sa kanyang kagwapuhan, bakas sa mukha ang paghanga, napakagandang binata. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng ating bida, kalmado ang tinig, ngunit mabigat ang bawat salita. Handa ka bang maging aking imperial consort?